Well, good afternoon, good noon everyone. Sino sa inyo nagapanyaga na? Sino sa inyo okay na da? Mayong hapon sa tanan. Good afternoon. This is Queer Eye and we're here. I'm here right now for this live ngayong lunchtime. Well, some of you are having lunch and some of you are nagpapahinga. So we're here to just take a review and a reaction to the new release of Pedro Billones, which is Noy Pamate. So, we're gonna take a look at that music video together. Review natin, titingnan natin, and let's have some reaction. Hopefully, makareact tayo ng maganda. So, magandang tanghali sa lahat ng mga tanan nga nagapanyaga, lahat ng mga nanananghalian, lahat ng nasa on the road. And some of you maybe merong mga bagay na ginagawa right there. So, would like to say hello sa inyo. Kamusta? Would like to say shout out sa lahat ng mga nakaabang. Kanina kasi we're trying to do it on 12 noon pero may konting technical ng mga alam nyo na setbacks from OBS. But here we are. And pasok mga suki. Pasok, and we're gonna take a look at this new release. And I know some of you may not be able to watch this today live or ngayon live, but then it's still gonna be here. So ngayon we're gonna take a look at Noy Pamate. It's the new music video, new release from Pedro Billones. So titingnan natin what are the lessons that we can learn from it, and of course my reactions and things that kailangan nating pag-usapan patungkol sa kantang ito. So it's basically a Hiligaynon song, but some of the lines medyo maintindihan naman ng mga kaibigan natin from Bisaya speaking places. So yun, I would like to say hello, shout out sa lahat na nandito. Magandang tanghali po, and we're gonna go right away after a few minutes. We're gonna go right away sa ating reaction video of the music video of the new release of Noy Pamate. So, it's a good song. But hindi ko pa actually natingnan fully ng ganun ka medyo detalye yung music video niya. Kaya gagawin natin to ngayon. Yeah, are you excited? If you are, you can just type in wherever you are. So, at least naman we can together take a look at the music video at malaman natin, or you'll know what I think about it and other things. So magandang umaga, magandang hapon, good whatever it is in your area and what time na pinapanood nyo to. So we will take a look at the music video in a bit. Shout out sa viewers natin, and yeah, magandang hapon wherever you are. Shout out din sa lahat ng mga solid supporters ng mga albums. And by the way, there is a competition, kakatapos lang ng Facebook Reels competition sa Noy Pamate. Meron na namang TikTok yata. So better join. The more persons na magjo-join, the more chances of winning. Shout outs kay Pedro Billones, and of course to I Have a Purpose, Worship Depot, to Sinagtala Studio, and sino pa yung hindi natin mention dito. So we're gonna take a look at the music video in a bit. This is Queer Eye. Magandang tanghali sa lahat. Hopefully guys, you are all in good condition, in better sa magandang pag-iisip at magandang pakiramdam. Okay, lahat kayo ay in good health ngayon. So we're gonna take a look at the music video in a bit. Hello, pasok everyone, and we're doing this. I'm excited for this kasi iba na naman nung nakaraan pinag-usapan natin, o nakaraan si Inday, ngayon ay si Nonoy. I don't know who's next. Alam niyo yun, this is part of a whole series of songs na kailangan nating na mapupulutan natin ng aral sa buhay natin. Alright, so we're gonna take a look at the music video right now. Let's go straight to it, and let's see.
So eto na siya, let's watch it and titignan natin. Jeremias 29:11 nagambal nga, ako lamang ang nakahibalo sang akon mga plano para sa inyo, mga plano sa pagpauswag sa inyo, kag indi sa paglaglag, mga plano nga magadala sa inyo sang palaabuton nga inyo ginalauman. Muna gani, may plano gid ang Ginoo sa inyo nga panimalay. Tandaan din naton nga ang Dios. So it started off with this sequence kung sa diin may naga-Bible study or may mga naga-sharing sa balay. And I love the way that the verse, yung Jeremiah 29:11 is being said here. That the Lord has a plan for families. Indeed, God has a plan for the family. So let's move on and take a look more further. Wala lang saya nagkadto sa sining kalibutan para lang. Wait lang, nakita nyo yon. So there is this character na while nag-Bible study, while they are having this sharing, this is Nonoy right here. Ito yung introduction sa kanya na habang nagsishare, kinukuha niya yung phone niya. 'Di ba? Grabe. So nakaka-relate dyan. Nako, let's take a look further. Pero hindi siya nga Diyos nga nagahukom, kundi ang Diyos nga patigayon sa iya plano sa aton nga maayo. Kay nakita din naton subong nga ang pulong sa Diyos buhi ini kag matuod ini kay nga imagine lagin sulat na ni dugay pa. Pero basta subong sa aton nga kabuhi, makarelate kita gyapon. Noy! Noy! Nonoy! Noy! Kapre! Noy! Ano oras na? Wala ka na lang, Greg? Wala ka sa mo? Hindi ka sa eskwela? Katala ka na gid sa sermonyo. Katala ka na gid sa reklamo. Nakita niyo yun? It's a typically a good intro. At it started out with complaints. Imagine niyo yun. Sinasabi niya, grabe, katala ka. You know, the Nunoy is so fed up kasi if you look at the lyrics, it says, every time na nabubuhay siya, palagi siyang sinisermonan ng mga tao sa paligid niya. So basically, dito sa music video, it's the nanay waking him up. Pinapalabas siya sa kwarto niya. At, you know, it syncs with the thought that a lot of us when we were young, or if you are young right now, ito talagang nangyayari, na iinis ka, may mga term na ririndi ka meron pa isa term na ayaw mo nang pakinggan yung boses ng mga taong laging nagsisermon sila ng nanay natin, yung tatay natin, yung mga tao sa bahay natin na araw-araw na pinagsisermonan. And it says the heart of everyone na sinasabi, katalakan again. Oh, I'm so fed up of the sermon. I'm so fed up of all the complaints. Reklamo na lang araw-araw. Yun pong parang kanta dati. Ako nakikita, ako nasisisi. Ako laging may kasalanan. Pakinggan natin more. Let's go. Adlaw na lang. Araw-araw. Walakuhin puro dugang. Ano ang problema? Ano ang diferensya? Oo, there's two questions. What's the problem with me? And ano yung problema? Bakit ganito na lang araw-araw yung sermon? At araw-araw na lang may mga advice, araw-araw na lang may mga sinasabi or whatever. And if you are in that situation, tama nga naman, like ito, ayaw niya nang makinig. You know, when we were kids and we were young, when we hear people telling us things, parang sinisermonan tayo, magising ka ng maaga, ayusin mo ang buhay mo, sinasabi nila na you make use of your time, and dapat maging ganito ka, maging ganyan ka, iwasan mo na yung mga ganito. Nakakainis naman talaga.
Pero titingnan natin as we go on further. Pero yun talaga, we cannot deny that this is indeed the cry of a lot of us. A cry ng mga, lalo na ng kabataan na, ayaw makinig sa sermon mo, sermon ka na lang lagi. At lagi ka na lang may sinasabi, lahat na lang ng ginagawa ko parang hindi tama at mali na lang ang lahat. So, parang, 'di ba? Alam mo 'yon? That's indeed the best way to put it out. At parang akala natin, ano ba, may problema ba ako? O ano ba, is there something wrong with me? So, hindi, ang ganda ng first verse na yon. It says really the heart of, nakaka-connect tayong lahat doon. 'Di ba? So, tuloy natin. No'y pamati kay para mani sa imo. No'y pamati may pulos mo kabuhi. No'y pamati kagtandaan nga ang Ginoo. May dako nga plano sa imo. Alright. Now there you go. It's an imaginary Pedro right there in the scene. Tapos parang kinakantahan niya yung bida dyan sa music video. And if you look at the lyrics and if you listen to the lyrics, it says Noy pamate. The sermon and sermon talagang tawag. Yung mga paalala, yung mga sinasabi ng mga nakakatanda sa atin, kailangan natin pakinggan. Kasi nakasaad dyan, it's all for you. Para naman talaga sa atin lahat yon. At nakalagay din doon, nakasaad din doon sa kanta na may planong maganda ang Lord sa'yo at kailangan mo itong pakinggan. But it does not make sense at first. There is no connection. There is no connection pa rin sa perspective naman ng nakakarinig, na naririnig as if akala niya yung mga sermon na yon ay pang-attack o parang hindi mo makonect. Bakit pa ako sinisermonan ng mga tao? Bakit ba sila may mga paalala sa akin lagi? Bakit ba sila may mga instructions and all of these things? At alam ko naman and may plano ang Lord, ganyan. But it's always ganon yung scenario. If this generation, if the younger ones are being told, of course, hindi natin i-discount yung self natin kasi dati tayo kasama din sa younger ones. Alam mo yung pag nakikinig ka, ano ba tong sermon na to? Hindi ko naman kailangan to. Okay, alam ko may plano ang Lord, pero bakit? And then sometimes we don't listen, we ignore. Maybe siguro there are factors kasi una pa lang negative na yung paningin natin. Pangalawa, yun nga, akala natin it's not for us. But as the song progresses, titingnan natin, ano ba ito yung problema, nakita ko yung connection na kahit sinasabi na sa first chorus, Noy pamati, hindi pa rin makonect, hindi pa rin, wala, hindi naiintindihan. Tuloy natin. Imo. Ayan na. Ay hala abi ko. Sabi na nga ba Nakontra niyo ko. Ay hala tuod man gid. Dapat ako magbago. Wait lang. Now, there is a somewhat like on the second verse, if you listen sa music, there's somewhat a realization na I thought all the while, lahat ng mga sermon, lahat ng mga reklamo, lahat ng mga paalala nyo sa akin is for me, na para sa akin ay dahil sa kalaban nyo ako at kinokontra nyo lahat ng desisyon ko sa buhay. But then, the second line says, kailangan ko naman pala talaga magbago. And unti-unti nang may realization. Nanonotice nyo yun? If at first, you don't understand it, tapos biglang habang the truth is being said to you with love, unti-unti mong nare-realize na tama nga naman, kailangan ko naman talaga magbago.
Now, that's on the lyrics. If you take a look at the music video dito, nakita natin siya, umalis siya, and ayaw niya na sa bahay. Ayaw niya na, maghahanap siya siguro ng outlet kung saan. And this talks about this generation indeed. There is a disconnect. But then, if there will come a time that there is a realization. Titingnan natin, tuloy natin. Ako galit may problema. Salamat sa pag-istorya. Noy. Realization, pagkatapos ng realization comes na ina-admit niya na may problema talaga siya. The first step for a resolution from a realization, the first step is we admit na may problema, may kailangan baguhin. And this is a time na sumisink in na yung mga paalala, yung mga advices of the previous generation to the next generation, and of course of the things na kailangan nilang malaman. So there you go. This for me isa sa mga nakikita ko dito. Sometimes we tend to label the next generation. Ito matitigas ang ulo nila. Ito hindi to nakikinig at ito ay ganito ganyan. But I know just as the song progresses, I'm not losing hope that eventually the truth that we're broadcasting and we're telling the next generation will sink into them and realization will come. Darating talaga sa point na marirealize din na may kasalanan ako. May kailangan talaga akong baguhin sa buhay ko. And of course, dyan tayo nanggaling. Now, ang ganda ng song kasi if you're from the previous generation, you'll learn to understand the next. I mean, if you're from the next generation or eto sa mga younger, you will know why they do it. Bakit pa nila ganito? Kasi ayaw nilang ma-spoil ang plano ng Panginoon sa buhay mo just by the decisions that you make and just by the things that we're doing. I would like to say shout out sa lahat na nandito. Shout outs kay Bro Ellie. Thanks bro, and of course Pedro is here also. That is why kailangan may meeting point doon, and the only thing that can meet the previous to the next is God's plan for both. 'Di ba? Understand mo may plano ang Lord sa kanila, bigyan mo siya ng extension, and then the next generation will say, kailangan ko man talaga magbago at kailangan kong makinig. Ayan. So, chorus, Noy Pamati. Pamati, di para mani sa imo. Noy pamati, may pulos mo. I love that part which says may pulos imo kabuhi. There is value sa buhay mo. Your life is valuable. Too valuable na hahayaan ka na lang. Too valuable na pabayaan ka na lang kung anong gusto mo at sayangin mo yung buhay mo. And I would like to take this time to say that all of us, we're not supposed to waste things that are valuable. So if the realization will come nga may pulos ang imo kabuhi, nga ang kabuhi mo is not waste. Your life has potential. Your life has the capacity to produce. Your life is exponential ang growth nito. Endless ang potential ng life mo. You will not waste it. Ilan ba sa atin na may gold ka tapos tinatapon-tapon mo lang? Di ba wala? So kung ang buhay mo ay mahalaga at ang buhay mo ay napakahalaga, hindi mo ito sasayangin with the things that you think that can serve yourself and walang magagawa, di ba? O yan, sumasermon ka na, kuya. Oo nga, no? Because pag sinasayang mo ang something valuable, it's not right. So if your life is valuable at may pulos ang kabuhi mo, may halaga ang buhay mo, hindi mo ito sasayangin. So ba't mo sinasayang ang buhay mo? Siguro, hindi mo na-realize na may value ito. Alam mo, minsan sa huli ang pagsisisi, example, bumili ka na, may nagbigay sa'yo ng napakamahal na perfume, tapos
spray mo lang kahit saan, kahit saan. Tapos nalaman mo, hindi mo alam na valuable yun. Tapos nalaman mo lang in the future na, yung perfume pala na binigay sa akin worth, lagay natin how many thousands of dollars. Tapos sinayang ko lang. Ngayon, nung time na na-realize mo na yung value, na nasayang na. Ganon din ang buhay. Pag alam mo na valuable ang buhay, ingatan mo, Noy, pumati. Now, this is not just for Nonoy. This is also for Inday and everybody. Your life has value and your life has a purpose. So, don't waste it. That's why pala marami talagang nag-a-advise sa atin, na maraming nakikialam, hindi lang sila mema, na may masabi lang o eme lang. They are advising you, sinasabihan kayo nila ng truth because they want you to understand that your life has value and meaning. At hindi dapat natin ito sasayangin. Tuloy tayo kay Nunoy. Kabuhi, no'y pamati. Nagtandaan na nga ang Ginoo. May dako nga plano sa imo. Noy, Always remember that God has a great plan for your life. Malaki ang plano ng Lord sa'yo. So, tuloy natin yung music video. Parang dito yung highlight eh. Let's do. din Kalen, Sa eskwelahan pa eh. ano sa eskwelahan? Kabutigon si mo, no? May letter sa ako na eskwelahan, hindi ka kagraduate. Alam mo sa? Ay, karon ma. Storyahan ng bata mo. Sugod-subong. Pag gusto ka na, bahala ka sa kabuhi mo. Up to what extent na si Nonoy ay so hard that he does not know his priority and he always think that he is right. Pagkatapos noon nagawa niya pang magsinungaling just to cover himself up, babalik din naman ulit dun sa time na sisermonan na naman ulit siya. At eto yung highlight. There is always a tinatawag nilang turning point. And for Nonoy, I think this is the turning point when he realizes that what he's doing is not contributing sa magandang plano para sa buhay niya. So, he wasted his time on his own pleasures. So, yung nakalagay dito, hindi niya na-balance nasa friends, sa games, and all of those things. Now, these are not things na masama. But too much of something, and if that something takes you away from your priorities and the things that you should do, nasasayang yung sana magandang bukas na para sa'yo. So, ang ganda ng nangyari dito that yung akala niyang ginagawa niyang tama actually is excessive and it's not right na up to a point that those that really care for her, for him, he's driving them away. Kaya ang ganda ng sinabi ng nanay, sabi niya, simula ngayon ikaw nang bahala sa buhay mo. You know, there will always come a time when people who cares for us, may mga ano din yan sila, yung mga taong nagmamahal sa atin, yung mga taong nagki-care sa atin, may ano din yan may elasticity limit, which means hanggang dyan lang. And if they are fed up also, akala natin tayo rin na-fed up sila din. And this is where conflict starts, but not until nangyari to, yung ganitong conflict, walang realization ng mangyayari. So I love it, pero makinig muna tayo sa adlib. Ang ganda ng guitar lines dito eh. Sorry kid, sorry na.
Ganda ng musicality ng song. And take a look at Nonoy. First, where he is, sa verse 1, sinasabi niya na naiinis na ako, naririndi na ako sa mga sinasabi nyo. Tapos unti-unting nag-change na pumapasok yung realization. And then after the realization, may acceptance siya na kailangan niyang magbago. And of course, hindi ka lang magbabago na walang next pa. The next is you put lalagyan mo ng resolution at tapos lalagyan mo ng steps. So yung steps niya, pakinig mo na sa lyrics natin, sorry na Papa and Mama, kasi dito sa song na to is the parents are the ones that are above this Nonoy and yung mga nagsisermon sa kanya. And he's asking for forgiveness because now he realizes na-realize niya na hindi pala tama yung ginagawa niya and yung perspective niya. And then right now, he comes into this point na he's making a, parang magre-reconnect siya ulit doon. And sabi niya, sorry, sa lahat ng kakulangan ko. You know, there is, ang ganda ng beauty nito sa value ba in a family. Sabi ng merong isang nakalimutan ko, isang family na parang there's a family thing that we've done, tapos there's a speaker says dalawang bagay dapat ang kailangan i-learn natin to keep our relationships. That is, I love you and I'm sorry. Yung paghihingi ng sorry, hindi nakababawas ng pagiging Nonoy ni Nonoy. Hindi nakakabawas ng identity niya sa family. Hindi nakakabawas sa atin pag nag-sorry tayo, pag alam natin may mali tayo. Yung kagandahan nun is nare-resolve yung conflict, yung disconnect, nako-connect ulit. Kasi somebody humble down and say sorry for what I've done. And example, the other generation or the other person involved, may kasalanan din at may fault din. Because of that sorry, may bridge na nangyayari that even this one, pag may pagkakamali siya, magsusorry din yan. So, it's good. Wow. I would like to say shoutouts kay Shinaya K at saka sa director po ng music video kay Charis. Ang ganda ng pagkakagawa. So, let's go on further. Ito na yung resolution ni Nonoy. Papasorry na siya. Grabe. Sorry. So, katok. Ang ganda ng execution na it's a door, tapos you have to knock. Knocking means may effort ka na. Knocking means, tapos ulit-ulitin pa, parang, you know, the meaning is you're asking for forgiveness with effort. At, with intentionality. Kasi pag hindi mo naman intention, one knock, ayaw mo na. Pero pag tuloy-tuloy, which means tuloy-tuloy siya. Ganda ng interpretation ng music vid. Let's go! No'y pamati kay para manisa imo. No'y pamati may pulos imo kabuhi. No'y pamati kagtandaan mo nga ang ganda ng picture na to. See? Sinabi ko kanina, if you humble and you humble yourself and you ask sorry, hindi din magmamatigas yung kabilang party. Actually, it's not just that the son has the effort only. Effort din yung buksan mo yung door at harapin mo din yung nagsusorry sa'yo. It's still, embracing him, and ang ganda ng story na to, which means, Noy, tayo, if we will listen, and then alam natin yung kasalanan natin, and then nag-find tayo ng ways to amend, hindi lang na but to accept it and to ask sorry, like lalo na sa parents natin, there will be reconciliation. The disconnect will be connected again. Ang ganda. And this is a picture of a family that really loves one. Sa family, may mga times na hindi naman talaga mag-a-agree kayo. Pero it doesn't mean that you'll stay that way. Pwede palang mag-sorry. Alright.
plano sa imo. No'y pamati kay para mani sa imo. No'y pamati may pulos imo kabuhi. No'y pamati katandaan nga ang Ginoo. May dako nga plano sa imo. Jeremias. I really love this transition. Because God has a plan for you. God has a plan for your family. Gagawin niya din ang lahat so that your family will be together. There will be conflicts. There will be time that we won't listen sa mga sermon, sa mga sinasabi ng mga magulang natin. Now, I'm not saying that yun talaga na parang ito na parang parang you're speaking na kinakampihan mo yung parents. No. What I'm trying to say is they are right eh. May mga bagay na hindi pa natin napagdaanan na pinagdaanan na nila. May mga bagay that they are ina-advisean nila tayo na wag dyan. Kasi yun nga, may warning sign. Nakita nyo, pag example, nagpa-park ka ng car, patras, 'di ba? Pag may mababangga ka, lalo na yung may mga sensor, magiging maingay yan. Kaya siguro nagiging maingay yung parents natin minsan kasi mababangga tayo. O, 'di ba? May bago ka ng tawag ngayon sa parents mo, para siyang parking sensor na kaya pala ganyan. Because they just want us na hindi tayo mabangga. 'Di ba? And I like the way things go na from the start si Nunoy, imagine si Nunoy at first, si Nunoy siya yung hindi nakikinig, siya yung matigas ang ulo, siya yung walang gana na makinig sa word ng Panginoon, siya yung walang gana sa mga bagay. Tapos pagdating sa end ng video, andito si Nunoy. Siya na ulit yung nag-share. You know, sometimes when yun nga, kung ikaw dati nasaktan, ikaw dati ay nagkaroon ng problema at na-overcome mo yun, time will come that it will not just be you, that will be the receiver. You will also be the one na ikaw na yung si Nunoy dati na sinasabihan ng Noy Pamati right now is the Nunoy which says to other Nunoys, Pamati, makinig. There's always a hope na it would happen. Kaya ako, I really believe that, lalo na if some of you here, if you're a parent or somebody working with the young, na if you think they are without no hope, may hope po sila. Na yung dating mga makulit, dating hindi nakikinig, will be the next ones that, who knows? They will change, they will realize, they will find resolution, and they will be the next ones who will broadcast the message or the good things that we know. At if you're in the next generation, ngayon, if you belong to the younger generation, mga Nunoy, you can connect with Nunoy. I think God is gonna turn things around in your life that eventually it will be you. It will not be forever the parents na maging parents. Your time will come. Ang ganda ng music video, and I really, for me, my reaction is, it speaks deeply about relationships. It speaks deeply about resolution. It speaks deeply about hope. That your life has a purpose, your life has value. That even though at some point in time, hindi natin marirealize na may value tayo, that it takes other people to see our value. Pero no matter how people values you and you will not come to a realization na valuable ka rin, you will not take steps to live that valuable life that you have. Ang ganda ng music video. And I really am excited kung ano yung impact nito, more than just the music video that we're having and the lyrics of the song, but I'm excited of the impact of this sa mga tao na nakikinig.
And I pray hopefully that a lot of us will realize that now is the time for us to make amends with our family, ask for sorry, ask for forgiveness. Now is also the time that we will listen. And ang ganda doon kasi it's because this is all part of God's plan. May plano ang Diyos sa mga buhay natin. Alam nyo, hindi naman talaga yung plano ng parents natin yung talagang importante sa buhay natin. Yung plano ng Lord. Hindi naman talaga yung plano ng ibang tao. Pero, they have been placed in our lives for a reason, and they have been placed sa authority for a reason, because God honors authority. Tandaan natin, nilagay silang parents natin kasi alam ng Lord exactly sila talaga magiging parents natin. Kasi tayo, kaya nga dyan tayo pinanganak eh. Kasi yun yung mga parents sa kaya. Kaya if you have time right now, you can just message your parents, Ma, Pa, I love you, if you're still around. Like us, wala na yung parents namin. But now is the time for you to just say sorry if you have done wrong. And if medyo nandito ka, nakikinig ka, sabi mo parang, it's time for you to evaluate your life. Ano ba talaga? Is there something wrong with me? And then yun, let's be like Nonoy, that mamati kita, makinig tayo. Diba? This is a Hiligay Nun song, but ginawa natin na reaction so that some of you also could understand the context and how it's done. Hindi ko talaga na deeply natanong si Pedro kung ano yung inspiration na dito. But I think that would be for his video. But for me, ito yung interpretation, ito yung reaction ko, ito yung nakikita ko. Indeed, now is the time that we could connect. And connecting one generation to the other is very hard. Pero kailangan lang talaga natin mag-meet halfway. 'Di ba? Yung mga nakakabata, makinig sa matanda, yung matanda, iintindihin yung bata, and we'll find hope in them. It does not just also talk to Nunoy, it talks to those who have Nunoys that there's still hope for them. God has a plan for them. They're not forever like that. So, ang ganda ng Noy Pumate. Maraming salamat for being here. Titingnan uli natin yung video. Then, I will just be back. Ang ganda. So, let's fully watch the video. At least wala nang masyadong mga interruptions for me. Let's do this! Jeremias 29:11 nagambal nga, ako lamang ang nakahibalo sang akon mga plano para sa inyo. Mga plano sa pagpauswag sa inyo, kag indi sa paglaglag, mga plano nga magadala sa inyo sang palaabuton nga inyo ginalauman. Muna gani, may plano gud yang Ginoo sa inyo nga panimalay. Tandaan din naton nga ang Dios wala lang saya nagkadto sa sini nga kalibutan para maghukom lang. Pero hindi siya nga Diyos nga nagahukom, kundi ang Diyos nga patigayon sa iya plano sa aton nga maayo. Kaya nakita din naton subong nga ang pulong sa Diyos buhi ini kag matuod ini kay nga imagine lagin sulat na ni dugay pa. Pero basta subong sa aton nga kabuhi, makarelate kita gyapon. Noy! Noy! Nonoy! Noy! Kapre! Noy! Ano oras na? Wala ka na lang, Greg? Wala ka sa mo? Hindi ka sa eskwela? Katala ka na gid sa sermonyo. Katala ka na gid sa reklamo. Adlaw na lang, walang buhin, puro dugang. Ano ang problema? Ano ang diferensya? Noy pamati, kay para maning sa imo. Noy pamati, may pulos imo kabuhi. Noy pamati, kagandaan nga ang Ginoo. May dako nga plano sa imo. Tama na lang nga, ha? Ay hala abi ko,
plano sa imo. Noy, din Kalen, Sa eskwelahan pa eh. ano sa eskwelahan? Kabutigon si mo, no? May letter sa ako na eskwelahan hindi ka kagraduate. Alam ko sa? Ay, karon ma. Storya ano bata mo? Sugod-subong. Pag gusto ka na, bahala ka sa kabuhi mo. Sorry din, sorry na sa aking kakulangan. Sorry din, sorry na papa at mama. Sorry din, sorry na sa aking kakulangan. Sorry din, sorry na papa at mama. Noy pamati kay para mani sa imo. Noy pamati may pulos imo kabuhi. Noy pamati kagtandaan nga ang Ginoo may dako nga plano sa imo. Noy pamati kay para mani sa imo. Noy pamati may pulos imo kabuhi. Noy pamati kagtandaan nga ang Ginoo may dako nga plano sa imo. Jeremias 29 verse 11. Noy pamati kagtandaan nga ang Ginoo may dako nga plano sa imo. Noy pamati kay para mani sa imo. Noy pamati may pulos imo kabuhi. Noy pamati kagtandaan nga ang Ginoo may dako nga plano sa imo. Alright, so that was it. Our reaction for Noy Pamati by Pedro Billones. Would like to say thank you sa Worship Depot, kay Sir Benny Sinagtala, kay Ma'am Cha, at of course sa lahat ng sumusuporta at sa lahat ng naging part na nagawa ang music video na to. By the way, it's available on Spotify. Please download it on your playlist sa mga pro dyan, nakasubscribe. Also, it's we have a YouTube. It's the music video is on YouTube at the Pedro Villones' channel. And of course, please like yung mga pages natin and everyone that has been part of this. Naniniwala kami that this generation needs more and more contents like this. We need to remind ourselves of who we are. We need to remind ourselves kung sino talaga tayo at kung anong meron tayo, kung sino nagmamahal sa atin at ano talaga nagmamatter. And it's also a great privilege to have this review this afternoon with you guys. Napaka-busy ng schedules pero naisingit. Kasi alam natin napakahalaga ng mga mensaheng ganito in this generation that we have. By the way, we also have our merch. I have a purple shirt. Lahat po ng mga album covers natin, meron po silang yung Inday Hulat, meron po siyang sariling shirt na lineup na merch, and also yung Noy Pamati and all the rest. Maraming salamat sa lahat, and we are really grateful that you are here. Lalo na ako, please don't forget to like also my page and follow this account of mine. This will also be available in my YouTube channel, and it's in Queer Eye, and of course sa Facebook page din natin. Maraming salamat for this afternoon. I know you had a great lunch, a great time. So
By the way, this video will still be available. Shout out sa mga nunoy, sa mga inday, sinuayhan ng Madason, who will be next. And hopefully, by the way, sa lahat po ng mga non-Hiligay non-speaking mga audience natin, watch out, abang-abang lang po tayo. But right now, we're trying to do this because we want to reach out a certain audience. Pero siguro darating ang time that this will be translated and all. No? Depende na yan. Titingnan natin. But what's good is we are putting value on the things that God puts value upon. Your life, your family, our relationships. Kasi merong halaga ang buhay nating bawat isa, and all of us have a purpose. So, this is Kuya Rai. By the way, everything here is all for the glory of God. Maraming salamat for everyone. Have a great day. Patuloy tayong maging mabuting citizens, mabuting tao dito sa mundo, because we know that God's plan for us will be the same, and He wants all of us to live lives para sa Kanya. Lahat ng ito ay galing sa Kanya, dahil sa Kanya, para sa Kanya. Maraming salamat. This is Kuya Rai. As I always say, the best is coming. Have a great, ano na ba ngayon? Have a great Wednesday. Love you guys. Bye. See you soon.